makialam, makinig, manood. This is your money, this is your future. Yan po yung mga katagang binitawan ni Representative Martin Romualdez o kilala sa mga iba't ibang aliases, alias Lolong, alias Lalay, o minsan mas kilala sa pagiging Tamba or Tambaloslos. Kasi para po kay Martin Romualdez daw, mga kababayan, dapat daw ay nakikita ng taong bayan. Kaya dapat makinig, manood, makialam ang taong bayan sa bawat budget deliberation. Kaya ngayon ang bicameral committee or bicameral conference, no, dapat daw po ay naisa live stream na, no, para makita daw po ng taong bayan kung paano po nagkaroon ng meeting, pag-uusap itong pundo ng gobyerno. Okay? Tandaan natin mga kababayan, yung bicameral na yan, napakalaking anomalya yan. Yung gaan na yan, na pinirmahan ni Marcos Jr. na tinawag naman na mismo ng kaaliado ni Marcos Jr. na the most corrupt budget in the history of the Philippines. Diba? So, ang mga blanco is umabot na naman ng 241 billion, no? And noon ay hindi nila inamin. May mga senador na sinasabing hindi nila nakita yung mga blanco doon sa bicameral report. Pero yung iba umamin. At sinabi na ang nag-insert daw po ng mga blanco doon ay yung mga staff lamang. At sinabi po yan ni Kimbo. At ngayon, hanggang ngayon, nakafile po yan sa Supreme Court. Ngunit ang Supreme Court, hindi natin maintindihan kung bakit pabagal-bagal, mukhang dinidelay, mga kababayan natin, na December pa po yan. Hanggang ngayon, wala pa pong oral argument. No? Mahigit 6 na buwan na po, wala pang oral argument. Patungkol po kung ano nga ba ang tama. Yun po ba ay constitutional o unconstitutional yung bicameral report at ang mismong 2025 national budget. And ang matindi pa yan, mga kababayan natin, dahil lumalabas na mahigit 85% na po ng kabuang pundo ay na-release na for the second quarter. So 15% na lang o mas mababa pa yung natitirang pondo ng gobyerno ngayon. Pero wala pa po ang desisyon ng Supreme Court. Supreme Court, bigyan naman. Okay? So anyway, mga kababayan natin, bago natin palaliman yan at punta pa tayo kung saan-saan, dito muna tayo, mga kababayan natin. No? Ito, panoorin nyo ito, ha? And sana marinig natin. No? Ayoko na mag-insert dyan, eh. Ito po. Per COA Report 2023, may 18.657 billion cash on hand and in bank ang House of Representatives. We stood for what the Filipino people deserve. Wow. Malakpakan pa, ha? A government that answers to its citizens. The House is not only the voice of the people, it is a guardian of their trust. When allegations arise that threaten public confidence in our institutions, our duty is clear. Pero pagdating ng 2024, sinasapan nila ang kanilang budget by 12.52 billion pesos and 17.25 billion pesos in 2025. Ang daming cash! No questions? I ruled that we stick to our plan. Not interested, mga elites? Stick to our plan daw po. Stick to our plan. No? Ganyan po sila na gumawa ng kanilang plano. Kahit anong mangyari, dapat stick to the plan pa rin. Yung paglulustay ng pera ng gobyerno at itong kalukuhan sa mga budget. Tandaan natin, yung ayuda na yan, ang akap na yan, wala po yan sa NEP, hindi po yan nilagay, no, ng Malacanang o ng Office of the President doon sa National Expenditure Program. So, ang gumagawa yan ay mismo House of Representative lang. Dahil ang ayuda na yan ay kontrolado po mismo nitong si Martin Romualdez. At syempre, mayroon pang AX, mayroon pang tupad, mayroon pang ibang medical assistant, no, na dinadagdag po nila. And lahat po yan, no, kontrolado po mismo diyan po sa opisina ni Martin Romualdez. At syempre, yung makaka-access dyan, yung makikinabang lamang, ay kung sino po yung pumapanig sa kanya. Kaya nga yung sinasabi dito, mga kababayan, na yung napakalaking insertion doon sa ibinulgar ha, ni Congressman Toby Chanco, siguro naalala niyo yung binulgar ni Congressman Toby Chanco, na yung naging proseso ng impeachment ni VP Sara ay may katumbas na, halagang 150 million. Sinabi rin niya ni VP Sara
at kinonfirm ni Sara dahil marami po yung tumawag sa kanya. Maraming umamin, humingi ng pasensya, kapatawaran, dahil ginawa lang po daw nila yung kanilang trabaho. Yung congressman ng Caloocan, yung congressman I think ng Cagayan, no? And ang si Prasco mismo, sinabi niya, yung na pumirma sa impeachment dahil po gusto lang nila makakuha ng ayuda para po maipamimigay sa kanilang nasasakupan. So, yun po yung mga napuntahan dito sa mga insertion. At inamin po mismo yan ni Toby Chanko at sinasabi ni Toby Chanko, meron pang 90 billion pa na natitira na hindi pa na-release dahil hindi pa pinirmahan ni Marcos Jr. At ang rason na hinihingi na lang na dapat i-release po ito dahil yan daw po ang ginamit, no, pangako doon sa impeachment ni Vice President Sara. At puntahan natin itong pagla-live stream ng Bicameral Report. Actually, okay naman yan eh, live stream, makikita natin, mapanood natin, no, makikialam na tayo. Pero doon sa makikialam, hanggang komentaryo lang po tayo mga kababayan natin. Dahil hindi naman tayo pwedeng magsabi sa kanila kung anong gusto natin may pasa, anong gusto natin nalakihan ng budget, no? Dahil sila pa rin yung gumagawa. So, ito tingnan nyo ha. Itong pagiging pro-Filipino din, sabi ni Marcos Jr., yung kawalan ng pondo para sa mga OFW, yung bawas ng budget para po sa Department of Education, yung kawalan ng subsidy para sa PhilHealth, at ang masakit pa, tinanggalan pa ng 60 billion itong budget ng PhilHealth. Yun, isa pa yan sa issue ngayon na hindi pa nare-resolve pa ng Supreme Court. So, nasaan po yung pagiging pro-Pilipino nila? Yung pera na nawawala sa ayuda, hindi natin alam sino nakakatanggap. Ito pa yung hinihingi natin, dapat may listahan sila kung sino talaga nakatanggap para ma-verify din ng mga independent na mga investigators para malaman kung talagang totoo yung sinasabi nila na walang corruption. Lalo na ngayon, mga kababayan po natin, matindi po yung allegation nila kay Vice President Sara sa issue po ng confidential fund. Ang confidential fund ni BP Sara is 125 million. Pero yung kanilang hawak na pera na insertion, billion, may ayuda pa sila, no? Tapos, ang kanilang ginagawa is liquidation lang by certification. Pero lahat yan ay hindi nila nagawang i-open the book dahil takot po sila o may tinatago po sila. Pero doon kay BP Sara, na lahat yung ay nilabas nila at ang itong budget na ito is nakapaloob sa confidential fund, which is hindi pwede ma-divulge sa tao dahil ang report na ito is confidential at ang makakapag-audit lamang dyan ay yung special audit officers, tawag dyan, no? Sila lang ang makapag-audit. Ngayon, ito na ba ay parang propaganda ni Martin Romualdez para makakuha ng parang loob sa mga Pilipino para sabihin na sila ay malinis? Ngayon, dahil siya ay nagdeklara na natatakbong president pagdating ng 2028, kaya dapat laylo na muna sa mga maanumalyang budget? O baka dahil takot siya, no, na masundan na naman itong pag-file ng petition sa Supreme Court? Mga kababayan, hindi na kayang pagtakpan. Para sa akin, ito personal ko na opinion. Baka may iba po tayong opinion. No? Para sa akin, hindi na kayang pagtakpan ni Martin Romualdez ang anomalya nila sa pondo, sa pera ng bayan, sa pangmumudmud ng ayuda. Nag-i-spend sila 1 billion sa isang araw, no? Na wala po tayong nakikitang napupuntahan talaga. Hindi naman po nasolusyonan ng kahirapan. Lalong hindi naman nagbibigay ng maraming trabaho itong ginagawa nila. Di ba, mga kababayan? Kaya sabi natin, no, mga kababayan natin, kung talagang gusto nilang malinis, gusto nilang malinis ang pera ng taong bayan, malinis yung paggagastos, gusto nilang makialam ang taong bayan, dapat lahat ay sa publiko nila. Ang galing na nila yung intelligence or confidential fund na sinasabi nilang simulan ng mga anomalya. At ito po yung ginamit nilang rason para ma-impeach si BP Sara. Dapat tanggalin na nila yan. At lahat dapat, no, ay nakapublish kung saan ginagastos ang pera ng taong bayan. Itong makialam para sa Bicameral Report, useless ito mga kababayan natin. Dahil nagkakaroon na naman ng insertion na hindi nila pinapakita sa taong bayan. At titingnan natin itong sinasabi ni Martin Romualdez. Kasi itong si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos, yung mga pinklawan, isa lang kasi yung kanilang dugo. No? Mga sinungaling, ika nga, sabi ni Vice President Sara.
Maraming salamat at yan lang po yung ating panibagong opinion, reaction video. And comment na po kayo dyan sa ating comment section kung ano po yung madagdag sa ating i-discuss, mga kababayan. Maraming salamat and God bless everyone. Mabuhay ang bansang Pilipinas. God save the Philippines.